Sino ang kasama ng dakilang Diyos sa langit noong panahong wala pang kasalanan? Isang magandang araw po sa ating lahat. Tara, samahan niyo po ako sa pag-aaral po sa paksang ito. Ang katastaasan ng San Sinukob ay hindi nag-iisa sa kanyang gawain ng pagpapala. Opo, ang katastaasan ng San Sinukob dito nga tinutukoy ay walang iba ang ating dakilang Diyos. At ayon sa paksa, hindi po siya nag-iisa sa kanyang gawain. Ibig sabihin, meron siyang kasama. Ilan kaya ang kasama niya? At sino? O madami ba ang kanyang kasama sa paggawa sa kanyang gawain? Mayroon siyang kasama. Isang kamang gagawa. Ibig sabihin, pag pinag-usapan po natin ang salitang isang kamang gagawa, ay walang iba. Isa lang. At patuloy po nating basahin na nakababatid ng kanyang mga layunin. Ang kasama ng ating dakilang Diyos ay siya po ay nakakabatid ng kanyang mga layunin at nakikigalak sa kanya sa pagbibigay ng kasiyahan sa mga nilikha. Kung ano ang kasiyahan ng dakilang Diyos, ganun din ang kasiyahan ng kanyang kasama. Sino po ito? Nang pasimula, siyang verbo. At ang verbo ay suma sa Diyos. At ang verbo ay Diyos. Ito rin, nang pasimulay, suma sa Diyos. So sino po ito? Si Kristo. Tama po. Si Kristo ang kasama ng dakilang Diyos. Ang verbo na bugtong na anak ng Diyos ay kaisa na walang hanggang Ama. Kaisa sa likas, sa ugali, at sa layunin. Kaya pala, sinabi ng ating Panginoong Jesus na siya at ang Ama ay iisa. Ito pala sila pala ay nagkakaisa sa likas, sa ugali, at sa layunin. At patuloy po nating basahin. Ayon po sa ating propeta, itong kasama ng Diyos, si Kristo, ay ang bukod tanging nakakapasok sa lahat ng payo at mga layunin ng Diyos. Tama, walang iba liban sa Kanya. Siya lang po ang bukod tanging nakakapasok sa lahat ng payo at mga layunin ng Diyos. At ayon po sa Isaiah Kapitulo 9:6, ang kanyang pangalan ay tatawagin Kamangamangha, Tagapayo, Makapangyarihang Diyos, Walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan. At ang kanyang pinagbuhatan ay mula ng una. May pinagmulan dahil mula ng una. Pero itong unang ito, mula ng walang hanggan. Ayon po sa Micas, Kapitulo 5, talata 2. Ayon sa ating propeta, na nagsulat po sa aklat na ating pong binasa sa Patriarchs and Prophets, isa po sa talata na sinipi niya ay mababasa po natin sa Kawikaan, Kapitulo 8, mga talata 22 hanggang 30. Ito po ang sabi. At ang anak ng Diyos ay nagpahayag tungkol sa kanyang sarili. Sabi ng ating Panginoong Hesus, inari ako ng Panginoon sa pasimula ng kanyang mga lakad, bago pinasimulan ang kanyang mga gawa ng una. Ako'y nalagay mula noong araw, mula nang walang pasimula. Bakit po? Dahil hindi po natin mabilang ang noong araw mula nang walang pasimula. Nang kanyang iayos ang mga patibayan ng lupa, nasa siping nga niya ako na gaya ng matalinong manggagawa, at ako ang kanyang ligaya sa araw-araw na nagagalak
na lagi sa harap niya. Ayon po sa Kawikaan, Kapitulo 8, 22 hanggang 30. Kaya nga, sabi na ating Panginoong Hesus sa Juan Kapitulo 17, talata 5, ito ang sabi, "At ngayon, Ama, lulatiin mo ako sa iyo rin ng kalulatiang aking pinamo sa iyo bago ang sanlibutan ay naging gayon." Talagang sa paksang ito, nung si Kristo ay nandito sa lupa, siya ay nagsasabi ng katotohanan na bago ginawa ang sanlibutan, kasama na ng Ama ang anak. Sino naman ang gumawa ng lahat ng mga anghel? Isinagawa ng Ama sa pamamagitan ng anak ang paglalang sa lahat ng mga anghel. Ibig sabihin, nang wala pang pasimula, ginawa ng Ama sa pamamagitan ng kanyang anak na si Kristo ang paglalang sa lahat ng mga laksang anghel sa buong unibersidad. Tama po, kasama na ang anghel na nagbabantay sa atin lahat. Lahat, pati ang mga anghel na naging masama, pati mismo si Lucifer. Sapagkat sa kanyang nilalang, ang lahat ng mga bagay, maging mga luklukan o mga pagsasakop o mga pamunuan o mga kapangyarihan, lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya ukol sa kanya. Ayon sa Kolosas Kapitulo 1, talata 16. Harinawa, mga kapatid, ay meron po tayong napag-aralan, meron po tayong natutunan sa araw pong ito. Isang magandang araw po muli sa ating lahat at pagpalain nawa tayo ng ating dakilang Diyos at ng ating Panginoong Hesus magpakailanman.